Kamusta sa inyong lahat? Ang ibabahagi natin ngayon ay isa na namang padalang kwento. Kung bago ka lang dito ay maaaring mag-subscribe ka muna. Magsimula na tayo. Kwento ito ng tito ko. Doon pa kami nakatira noon sa Iloilo mga taong 1995, kung hindi ako nagkakamali. Magkatabi lang ang bahay namin ng tito ko at sa harap nun ay ang lupang sinasaka namin. Ang tito kong ito ay bata pa ng mga panahong yon at mga 7 taon lang ang agwat namin. Si Papa kasi ang panganay. At ang tito ko naman ang bunso sa kanila. Ang tito kong ito ay mahilig dumayo sa ibang barangay kapag may sayawan kong bisperas ng fiesta. Isang gabi nagpaalam itong pupunta sa kabilang barangay kasi may sayawan daw doon. Siyempre wala naman kila lola kasi madalas niyang gawin yon kapag may fiesta sa ibang barangay. Pero nag-umaga na at lahat ay hindi pa rin nakakauwi si tito. Kaya talagang nag-alala sila lola noon. Lalo pa at first time yun na hindi siya umuwi agad. Hindi rin naman ito umiinom dahil sakitin ito at bawal sa kanya ang alak. High school na ako noon kaya nung pinuntahan nila sa kabilang barangay mga 6:00 pa lang ng umaga, sumama na rin ako. Medyo malayo-layo yun pero wala pang masyadong tricycle na pumapasok doon dati kaya nilalakad lang talaga ng mga tao madalas. Yan ay kung wala kang sariling motor. Marami rin kasing may mga motor noon. Nung malapit na kami sa naturang barangay, nagulat kami nang makita naming lumabas si tito sa may palayan, sa may gilid lang ng daan. Punong-puno ng putik ang damit nito at punit-punit pa yon. May mga kalmot din ito sa katawan. Mapapansin din na parang natatakot pa rin ito at laking tuwa niya nung makita niya kami. Tinanong namin siya ng tinanong kung napano at bakit ganon ang itsura niya. Pero hindi ito nagsasalita at ang sabi niya lang ay doon na lang pagka-uwi sa bahay niya ay kukwento. Pagdating namin sa bahay nila, agad itong naghugas ng katawan. Nagpalit ng damit at nagdikdik ng bawang. Nung hinubad niya ang damit niya ay doon namin mas nakita ang iba pang mga kalmot sa katawan niya. Inutusan niya pa akong ilagay ang ibang dinikdik na bawang sa mga sugat nito. Nung naupo na siya ay pinilit siya ni lola na magkwento sa amin. Nanginginig ang kamay ni tito noon nung nagsimula na siyang magkwento. Ang sabi niya sa amin, nung papunta pa lang daw siya sa sayawan ay may nakasalubong daw itong matandang lalaki. Pero hindi niya maaninag ang mukha nito. Gawa ng napakadilim daw at may suot itong sombrero. Yung malaki na ginagamit sa bukid at nakayuko lang daw ito. Alam lang niyang matanda na yon base sa kilos nito at kapansin-pansin din na napakapayat pa nito. Nung nagtapat na daw sila ay tinapik daw siya ng matanda sa balikat niya at may ibinulong daw ito. Halong ka sa pagpuli mo karon na. Kay base makasumalang ka sang mga aswang diri. Na kung sa Tagalog pa ay mag-ingat ka sa pag-uwi mo mamaya kasi baka makatagpo ka ng mga aswang dito. Pabulong pa daw nitong wika sa tito ko sabay diretsyong lakad. Nilingon pa daw siya ni tito at tinanong kung taga doon ba siya pero hindi na raw ito sumagot kaya tumalikod na din si tito sa matanda. Ang pinagtataka daw ni tito noon, nakailang hakbang pa lang daw siya pagkatapos nun at lumingon siya ulit pero bigla na lang daw naglaho ang matanda sa paningin niya. Napinagtakan daw niya talaga kasi mahabang diretsyo ang daan at wala ding mga bahay doon banda.
Sa gilid naman nun ay may palayan kaya dapat nasa unahan lang banda ang matanda. Kahit nalilito sa mabilis na pangyayaring iyon, napailing na lang si Tito at nagpatuloy pa rin daw siya sa pagpunta sa sayawan. Pagdating niya doon ay sinabi niya yon sa ilang kaibigan niya na mga taga doon din sa barangay na yon, pero pinagtawanan lang daw siya kaya pinilit na lang niyang alisin yon sa utak niya. Nagpakasaya sila Tito at nag-enjoy daw talaga sila sa sayawan. Medyo sablay nga lang kasi hindi man lang nakasayaw ng babae si Tito kapag nagpapatugtog ng love songs. Torpe kasi si Tito kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nakapangasawa. Nung mga 2:30 na raw ng madaling araw, nagkaayayaan na silang uminom sa may malapit na tindahan. Pero dahil hindi umiinom si Tito, minabuti nito na mauna na lang na umuwi. Lalo pa't alam niyang pipilitin lang siya ng mga barkada niya na uminom. Naiwan ang mga barkada niya sa tindahan. At naglakad naman mag-isa ang tito ko. Hindi naman ito natatakot kasi sanay naman siyang maglakwatsa sa gabi. Nung naglalakad na ito sa may mahabang daan kung saan walang mga bahay at tanging palayan lang sa gilid, biglang may humarang sa daan niya. Napatras daw agad si Tito kasi napakalaking asong nakaharang sa daanan nito. Naglalaway daw ito at makikita ang mahahabang pangil. Umaatras na daw ang tito ko noon kasi wala siyang dalang kahit anong armas. Sinubukan din niyang pumulot ng bato at batuhin yon pero ayaw daw talaga nung umalis. Panay-ungo lang daw ito at hindi man lang kumakahol. Doon ay nalaman niyang kakaiba talaga ang aso na yon. Lalo pa't napakalaki daw nun. Nung akbang tatakbo na sana ang tito ko pabalik doon sa may sayawan kung saan maraming tao, bigla raw umatake ang malaking aso at sinunggaban ng tito ko. Dahilan upang gumulong sila sa palayan sa gilid ng kalsada. Tinumog daw siya noon hanggang sa magpagulong-gulong sila doon. Nung nandun na daw sila sa may palayan kung saan maputik na, unti-unti daw nagbago ang anyo ng malaking aso. Parang naging anyong tao daw ito pero mabalahibo at napakalakas daw nun. Napakaitim ng balat nito at naglalaway daw itong parang isang asong ulol. At habang nasa ibabaw siya ni Tito ay sinasakal daw niya si Tito sa leeg kaya hindi ito makasigaw. Balot na ng putik ang katawan ng tito ko at hindi na siya makahinga. Ramdam na rin niya ang mga kalmot sa katawan niya na dulot ng mahahabang kuko ng nilalang na dumudumog sa kanya. Tumutulo daw sa mukha ng tito ko ang laway nun pero buong lakas na pinaglalabanan ni Tito. Itinutulak ni Tito ang mukha ng aswang na gusto nang sagpangin ang kanyang leeg. Nung parang hindi na raw talaga niya kaya, kinapa daw niya ang gilid ng pilapil ng sakahan hanggang sa may makapa siyang maikling putol na kahoy. Yun daw ang pinangsaksak niya ng paulit-ulit sa leeg ng aswang. Hindi man ganun yun katulis, bumabaon naman daw yun. Nasaksak pa daw niya ito sa may tenga kaya nabitawan ng aswang ang leeg niya at bahagya niya itong naitulak. At pinagsasaksak daw niya ang mukha ng aswang hanggang sa tamaan na rin ang mata nito. Nung nakawala daw siya ay tumakbo siya ng tumakbo doon sa gitna ng palayan hanggang sa medyo malayo na siya. Habang tumatakbo siya ay dinig na dinig pa niya ang pagsigaw ng aswang sa sakit. Sa sobrang pagod at takot ng tito ko ay humandusay daw siya sa gitna ng palayan habang balot na balot ng putik. Sigaw daw siya ng sigaw pero
Dahil sa pagkakasakal sa kanya ay halos wala na ring boses na lumalabas sa lalamunan niya. Gumapang siya ng gumapang sa gitna ng palayan. Hanggang sa narinig niyang nagkakahula ng mga aso. Doon banda sa parte kung saan sila nagpang-abot ng aswang na nakasalubong niya. Dinig na dinig daw niya ang boses ng mga dumadaan na malamang ay galing sa sayawan. Pero wala na raw siyang lakas para sumigaw pa. Yun daw ang huli niyang naalala at nagising na lang siya na medyo maliwanag na. Nawala ng malay ang tito ko. Doon sa gitna ng palayan at umaga na nung nagising ito. Marahil daw ay hindi na siya hinabol ng aswang dahil may mga sugat rin itong tinamo. At nagkahulan din ang mga aso doon banda. Dagdagan pa ng baka narinig din daw nito na marami ng taong nag-uuwian. Kaya hindi na rin daw siguro isinugal ng aswang na baka may makakita pa sa kanya. Takot na takot talaga si tito noon. At nanginginig ang katawan niya. Pagkatapos nun ay sinamahan ko si tito at si lola. Dinala namin si tito sa isang albularyo. Nung makita ng albularyo ang mga kalmot sa katawan ng tito ko, napailing na lang ang albularyo. Lapit di bala kay may dalit na ang pilas mo. Hindi magkabalaka kay mabulong na. Na kung sa Tagalog pa ay, halika dito. May lason niyang mga sugat mo pero huwag kang mag-alala at magagamot natin yan. Wika pa ng albularyo sabay kumuha ito ng tela at may nilagay siya doon ng mga halamang gamot. Mabilis niya iyong dinikdik. At nung nadurog na ay hinaluan niya ng konting langis. Ang katas nun ang dinampi-dampi niya sa mga sugat ng tito ko. Pagkatapos nun ay nagsagawa siya ng tinatawag nilang pagtatawas. Aba, iho. Mukhang namarkahan ka niya bago nangyari ang pagtambang niya sa daan mo pa uwi. May nakausap ka bang kay Nainala bago ka umuwi? Lalaki ito at may katandaan na. Tanong pa ng albularyo. Nung marinig namin ang sinabi ng yun ay siyempre agad naming naalala ang matandang nakasalubong ng tito ko na tinapik-tapik pa daw siya sa balikat at sabay may ibinulong pa. Walang dudang may kinalaman talaga ang matandang yon. Pero hindi siya namukhaan ng tito ko. Gumaling naman agad ang mga kalmot sa katawan ni tito pero mga 2 linggo pagkatapos ng nangyaring yun ay may nakita si tito na nagsasaka sa palayan. Sa kilos nun at sa tindig ay parang katulad ng matandang nakita niya. Nung humarap ito sa kanya, may parang peklat ito sa may gilid ng mata na parang bagong hilom lang na sugat. Napatingin din ito na parang kilala niya ang tito ko. Nung makita siya ni tito ay malakas ang hinala nitong siya talaga yon. Simula noon ay hindi na pumupunta si tito sa mga sayawan sa fiestahan. At wala na rin siyang balita doon sa matandang lalaki sa kabilang barangay. Hanggang dito na lang, Sir Dan. Salamat.